Balikan natin ng kaunti yung pangyayari sa weigh-in. Na-i-declare kasi na overweight itong si Cuadro Alas ng 1 kilogram. Ito ngayon yung malaking naging problema niya, di yung presyo na dihado siya sa laban dahil matagal siyang di napalaban kumpara kay Sanchez na nakapaglaro ng 2 beses sa di-calibreng fighter bago sa kanya. Sinamantala naman ito ng kampo ni Sanchez dahil di daw professional itong si Cuadro Alas. Dahil pinabayaan niyang umabot sa puntong ma-overweight siya, bagkus dapat dito siya nag-focus para matuloy ang magandang sagupaan na pinakaabangan ng lahat. Marami sa kababayan natin ang nalungkot at lalong-lalo na itong si Cuadro Alas dahil matagal siyang nag-abang na muli siyang mapalaban at muling manalo para umabot siyang muli sa pagkatapat nila ng naudlot na laban nila ni Inoue. Pero sa kabilang banda, si Cuadro Alas ay nakadama ng mas masakit pa raw sa pagkatalo. Imbis na suportahan siya ng kanyang mga kapwa Pilipino, sila pa raw ang nagpababa ng kanyang dangal. Suporta at di daw panlalait sana ang kanyang marinig. Kaya nga siya ang angas ng Pinas. Natural na maging mayabang siya para sa bansang Pilipinas. Si Saul Sanchez ngayon ang isa sa pinakamainit na boxer sa divisyon ng super bantamweight matapos nitong talunin ang isa sa pinakamahusay na pambato ng Pinas na si Arthur Villanueva. Tinalo niya ito via unanimous decision. Dumanas talaga ng hirap ang ating kabayan sa kamay nitong si Saul Sanchez. Si Saul Sanchez ay isang Mexican-American, ipinanganak sa Encino, California, USA. May taas itong 5'5" at may edad itong 27. Ipinanganak noong June 12 taong 1997. Binansagang itong The Beast dahil nga sa tagalin itong nakakatakot na mga power punch na baka masimplehan ka ng sungkit, sigurado may paglalagyan ka talaga. Si Sanchez ay may kartadang 20 wins at 3 losses. 12 sa 20 wins nito ay tinapos niya via KO. Halika't sulyapan natin kung papaano at gaano nga ba kagaling ang isang Saul Sanchez para sabihin na medyo kritikal o alanganin daw na talunin ng ating pambato na si Cuadro Alas ang isang Saul Sanchez na ipinagmamalaki ng Estados Unidos.
Janriel Casimero, ipinanganak noong February 13, 1989. Binansagang Cuadro Alas dahil sa taglay nitong bilis at lakas sa larangan ng boxing. Si Cuadro Alas ay may taas na 5 feet 4 inches at mayroon itong 33 wins, 22 knockout, 4 losses at 1 draw na record sa kanyang professional career. Mukhang ito na nga ang inaabangan ng lahat, ang muling pagbabalik ng angas ng Pinas Casimero sa ibabaw ng lona. Medyo matagal din itong nabakante sa paglalaro dahil sa mga urong-sulong nitong laban sa The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. So, di malaman kung ano ba talaga ang totoong dahilan kung bakit di matuloy-tuloy itong sagupaan ng dalawang bigat ng fighter na ito. Gayong nasa magandang ranking naman itong kabayan natin si Casimero. Itong darating na buwan ng Oktubre ay muli natin makikita sa ibabaw ng lona ang ating idolo na si former World Champion 3 Division Angas ng Pinas Casimero laban dito sa nababalitang kanyang makakatunggali na si former World Title Challenger na si Saul Sanchez. May lumabas kasing interview itong si Saul Sanchez na kung si Casimero nga daw talaga ang makakaharap niya ay talagang magkakaroon nga daw ito ng napakagandang laban. Bakbakang grande at wasakan ang masasaksihan ng mga manonood na talagang ito naman ang gusto nilang makita sa tapatan Casimero at Sanchez. Agad din namang sumagot ang kampo nitong si Angas ng Pinas Casimero sa interview nitong si Saul Sanchez. Ang head trainer nitong si Casimero na si Jason Casimero na kanyang kapatid ay gumagawa na ng hakbang upang pag-aralan kung papaano i-counter ang laruan nitong si Saul Sanchez. Parang kumpiyansang-kumpiyansa ito para tapatan ang malarapidong style nitong si Saul Sanchez. May kartadang 20 wins, 12 knockout at 3 losses itong si Saul Sanchez. Huli nga dito ay nang subukan nitong kunin ang world title sa kamay nitong si Jason Maloney na sa kasamaang palad ay tinalo siya nito via decision. Si Janriel Casimero naman ay may kartada ngayon na 33 wins, 22 knockout, 4 losses at 1 draw. Ang huling laban nito ay taong 2023 pa sa Japan na nakatunggali niya dito ay itong si knockout artist na si Yoshinori Ogoni. Dito niya nakuha ang kaisa-isa niyang draw sa buong karera niya bilang boksingero. Si Cuadro Alas na lang ang natitira ngayon bukod kay Magsayo na nanalo nitong nagdaang buwan. Ang natitira nating pag-asa para meron ulit tayong Pinoy boxer na nagwagi sa ibabaw ng lona. Medyo naubos na ang mga pambato natin. Kung ikaw hater ni Casimero, wag naman muna ngayon. Suportahan muna natin ang ating kabayan bago tayo lamunin tuluyan ng mga Hapon. Si Naoya Inoue ay isa sa 3 boxer na nasa history na naging undisputed champion sa 2 weight classes na may 4 na belt. Isa yan sa dahilan kung bakit ang mga top contenders na boxer ay gusto siyang labanan. Iyan nga ay dahil sa meron siyang mataas na presyo. Manalo o matalo, sigurado na ang pagyaman mo. Ang bidyong ito ay hatid sa inyo ng No Name Cabal Online. Kung kayo ay mahilig maglaro ng online game, baka ito na ang hanap nyo. Tara, halika at subukan natin to. Matagal-tagal na rin ang lumipas sa ulutan nitong si Inoue at Casimero. Pero di pa rin talaga nila maikasakasa ang laban. Di nila malaman kung ito bang si Inoue ay takot kay Casimero o gusto lang talaga makadali ng mas malaking premyo kung itutuloy ang kanilang laban. そうですね、10人っていう、多い世界チャンピオンの中
まあ、近年本当に日本のレベルが上がってるんで、まあ、やっぱり自分が1位に、返り咲くことがまずは大事だと思ってますし、あと、まあ、しっかりとそのフェザー級の体というものになった時に考えますね。非常にこの先対戦相手の、候補一人としてすごく楽しみな選手でありますね。Kung kaya sa social media ay kung ano-anong meme pictures ang ginagawa dito dahil kahit maging sila ay naguguluhan kung ano ba talaga ang tunay na dahilan nitong si Inoue kung bakit ayaw niyang labanan itong si Casimero. Kung ating natatandaan, taong 2020 ay nailapat na ang laban nitong si Inoue at Casimero. March pa nga unang naging schedule nito pero naisara ng April 25, 2020 ang kanilang laban. Nung panahong ito, si Inoue ay kasalukuyang IBF WBA Bantamweight Champion. Mayroon siyang 19 na panalo at 16 dito ay knockouts. Samantalang si Casimero ay mayroong 29 na panalo, 4 na talo at 20 dito ay knockouts. Ang laban nila ay dapat nagaganapin sa Mandalay Bay Resort and Casino sa Nevada, Las Vegas. Ngunit itong si coronavirus ang naging sagabal sa nag-aalab na paghaharap ng dalawang boksingerong ito. Naantala ang sagupaan ng The Monster ng Japan na si Inoue at ang angas ng Pinas na si Casimero dahil na-i-declare ang biglaang pandemic sa buong mundo sanhi ng coronavirus o COVID-19 taong March 11, 2020 na nagmula pa sa Wuhan, China. So, ito yung naging dahilan kaya kung bakit di natuloy ang kanilang laban. Ang international judge na si Edward Ligas ng WBO o World Boxing Organization ay nagpahaging sa kanyang post noong September 2023. Ito yung taon nung parangalan o bigyan ng awards itong si Inoue ng WBO Asia Pacific President na si Leon Panoncillo Jr. Ito yung special belt para kay Inoue dahil nga nagawa nitong pagharian ang 4 na major title sa WBO Bantamweight Division, WBC at WBO Super Bantamweight. Si Edward Ligas ay nag-post sa top-ranking official of the Japan Boxing Commission o JBC. Ay posible nga daw o talagang matutuloy na ang laban nitong si Inoue at Casimero. Di lang niya talaga sinabi kung ngayong taon nga ito mangyayari. Habang itong si Casimero ay walang tigil sa pagpapalakas, patuloy ang ensayo dahil gusto niyang siya nga daw ang kauna-unahang Pilipino ang tatalo at magpapatiklop dito sa The Monster ng Japan na si Inoue. Nakahanda o handang-handa daw siya para talunin ito. Tinawag pa nga niya itong pagong dahil kulang daw ang bilis nito para sa kanya. Sana all.